So, andito na tayo sa Davao City. Downtown area, no? The first ever pinaka-busy na lugar. Ilustre Street, corner San Pedro Street, di ba? Walang wire yan. Linis, no? Pero for this video is pupunta ko tayo sa Gaisano Grand Ilustre. Ang tawag namin dyan. Ang pangalan sa mall na yan dati ay Gaisano South Ilustre. Ngayon hindi na siya Gaisano South Ilustre. Ang tawag sa kanya ay Gaisano Grand Ilustre na. So puntahan na natin at yan ang ating update. Tingnan natin kung kasing busy ba siya ng SM, kasing busy ba siya ng Victoria Plaza, ano? So let's go. Diba? Siyempre kuhanan natin tong lugar na to dito. Isa to sa pinaka lively and vibrant street ng Davao City back in the days, no? Ilustre Street. Ngayon ano pa rin naman siya, colorful pa rin naman, vibrant pa rin naman, lively pa rin naman, no? Alive and kicking, no? Buhay na buhay pa rin yung mga ano natin dito, establishment, Oh, di ba? We're here at Gaisano Grand Ilustre. Tingnan natin kung pwede pa pumasok. Ayun, pwede pa. Ando alas 8 pa naman. Okay, so this is it. Dito tayo sa loob ng Gaisano Grand Ilustre. So welcome back to my workplace. Grabe, no? Nostalgic. Oy, shout out sa mga dating nagtatrabaho dito, no? Gaisano Grand Ilustre. So dito today, December 23, 2025. So alas 8, no? 7:56 pa pala, 7:50. So nakapasok tayo ulit dito. Isa talaga to sa napakadami, no? Dami kong first ever. Dito ako una nakakain ng Jollibee. Galing. Tama ba? O ito yung ano, dito ako unang kumain ng Jollibee. Kawawang cowboy. Pero siyempre, ano pa ako noon? Bata pa, no? Grade 2, grade 1. Oh. Okay, so dito rin ako unang nagkaroon ng trabaho, Jollibee. Dito na Jollibee. Kung saan ako unang kumain ng Jollibee, dito rin ako unang nagtrabaho, empleyado sa Jollibee, Gaisano Ilustre. Tapos pangalawa naman, nagtrabaho rin ako dito as bagger. Pero yun nga, hindi ko talaga kayang tumagal sa ganyang uri ng trabaho, yung gigising. Hirap akong pasunurin sa mga sistema. So pasaway. So dito ako dati bagger. Pero yung bagger, in fairness, umabot ako ng 1.5 buwan. Sumahod ako ng 3 beses. Di ba? Ano yun, achievement na yun, kahit paano. Okay, so marami pa rin, galing, no? So ibig sabihin, ano pa rin pala dito, best seller pa rin, sellable. Okay, galing, no? Wala nagbago sa lugar, ganun pa rin yung mga tawag nito, yung tiles. Tapos yung Jollibee, pagkakalam ko ito yun, no? Red Ribbon. Pwede, dyan nga yun Jollibee dati. Tapos itong grocery area na to, hindi naman to talaga buong grocery. Like, ayun ko saan ba banda ang grocery nito back in the days, 1990s, 90s. Kasi ito na area food court dyan. Yung mga shelf na yan sa may grocery area. Food court. Ngayon, ang food court, mga lamisa, no? So ngayon, ang mga lamisa, ang food court nila ay andito na, sa gilid yan. Ito. Mga tagdadalawang lane na lang. So po dito yung mga namimili ng mga quick. May mga quick dito dati, ha. Ngayon di ko alam kung meron pa ba. Nice. Wow, so good to be back here. Galing, nakakatuwa, no? Very relaxing, very satisfying. Ang galing. Dito nagsimula ang lahat. At yung hindi ko makalimutan, ayun, nakalimutan ko na pala. Sino yon? Yung may edad na supervisor namin dito na napaka-cool, napaka-chill. Sobrang kulit kong tao kasi siya lang talaga yung napakataas ng tolerance level sa mga makukulit na mga bata, na mga bagger. Si ma'am, nakalimutan ko na. Basta may edad na yun. So 20 years na nakalipas. Ibig sabihin, baka nag-retire na siya matagal na. At dito kami magpapabarya. Kunyari, need namin ng funds, bills, payment, hindi pala. Dito yun, dito, magpapab-funds na ubusan kami ng resibo. So, utosan ako ng cashier. Bagger, Mr. Bagger, kuha ka ng resibo. Pero hindi resibo tawag dun, parang merong dyan, merong term sila. Okay, so yun, restroom. Tapos ito naman yung ito naman yung parking space.
So may mga, ewan ko ba, bakit ang ginagawang checker, mga mahitsura, mga ganda. Kailangan ko talaga maganda pag checker. So dito yan, ito yung pinaka-basement. Ito, isa to sa nami-miss kong lugar. Portion itong kasi nga pera, no? So bakit paborito ko tong lugar na to? Every time kasi na merong mga customer na may sasakyan, oo, may mga wheels, siyempre bida-bida tayo dyan, no? Agad-agad kahit kaya naman na itulak yun, pero aakuin na natin yung trabaho nila. So sir, ako na magano tutulak kasi ang expectation doon 20 pesos, 50, tapos yun sabihin agad ng customer, oh, thank you so much, I appreciate your help. So yung appreciate your help 50 pesos, tapos ilagay sa brief. Ayun. Kasi bawal ang tip. 'Di ba? Tapos maliban doon sa mga tip-tip na yun, ito, kita mo tong push cart. So yan sila ay sinasakyan namin yan pababa, paakyat din yan. Basta naglalaro kami dito ng mga bagger. Ang galing. Nakatuwa lang. Pero that's back in the days na yun. Grabe, oh, pati itong ramp, ganun pa rin, walang changes. Hindi nagbago, hindi binago, which is okay lang, maganda siya. Oh, sana nga wag nang pagandahin, wag nang baguhin. Kasi very iconic dito para sa akin. Iconic. Oo, di ba? Nostalgia chose me to the bone. Very nostalgic ang feeling, no? Na makabalik, makaapak na ulit sa iyong pinanggalingan. So, 90s, early 2000s, hanggang sa nagtrabaho dito. Galing. Kalimutan ko yung babae, si ma'am, yung may edad na. Sige, never mind. Basta andyan nasa dulo ng dila. Pag mabanggit, pagmarinig ko yung pangalan niya, maalala ko siya. Yun. Okay, baka merong dito, magtatanong kung meron pa bang mga existing na mga lumang mga tindahan, mga tenants. Ang hindi ko makalimutan yung Helen Pawn Shop. Gaganda kasi naman dito, mga ganda ba? Yung parang artista, alam mo yun? Kasi di naman tayo nakakita ng artista. Wala naman tayo sa Manila. So, artistahin. Parang pag yung mga taga-Helen, meron silang bibilhin sa amin. So, ang mangyari, parang gaganda yung araw. Sila? Tawag nito. Maganda tignan sila. Magaganda mga taga-Helen. Wala na, sarado na. Ibig ko sabihin is, na sila? Uuwi na. Ayun, tinan ko nga kung magaganda pa rin ba ang mga Helen ngayon. Ay, magaganda pa rin. Pero mas maganda dati. Back in the days. Ayun, magaganda pa rin, no? Siyempre, huwag natin videohan at offensive yan. So, sabi ko dati na siguro malalaki sahod itong mga to. Dahil nga sa parang ang taas ng standard. Kailangan talaga maganda. Okay? So, ito yung seasonal area, like pag season daw, pag seasonal. So dito ilalagay ang mga paninda. Pasok sa eskwela, Pasko, Holy Week, lahat-lahat na ng mga event. Pero syempre hindi tayo magre-review ng mga ng mga paninda. So ang gagawin na natin dito is tingnan natin, ibabalita ko lang sa inyo kung kumustahin ang ganap dito sa Grand Illustre. Pasensya na kayo, ako overwhelmed lang. Oo, kasi nga ito, nagbalik ulit ako sa aking first ever. Galing. Nakakatuwa, nakamiss. Happy ako. So ngayon, proceed na tayo sa i-spotting, I-spotting na natin ang mga tao or yung lugar kung siya ba ay kasing busy na ba, kagaya sa SM Ecoland, kagaya sa Victoria Plaza. So the answer is yes, kasing busy siya. Kita naman natin, marami. Pero yung pila wala masyado, Anong oras ba? Alas 8 pa lang, Alas 8:03, pero wala na masyadong pila. So hindi sila ganun ka-busy. Siguro baka bukas pa. Oo, tama, bukas, last minute. Tsaka yung mga mamimili naman dito, mga shopper dito sa mall na to, hindi naman din talaga malalayo. Mga taga Boulevard, mga taga Riverside, Magallanes, mga taga Barangay 7, Das A, di ba? Mga taga Wireless, Madapo Hill, Brokenshire, Bangkirohan. So, ibig sabihin, wala silang dapat hurry. Diba? Wala silang dapat na i-rush. So, ano sa tingin nyo? Saan tayo dadaan? Dito? Or sa elevator? Sige, dito na lang. Yung namin dito, General Operation or General Manager ay si Ma'am Yang, Mrs. Yang.
So, di ko alam kung si Mrs. Yang ay existing pa ba ngayon. Siya pa ba ang general manager? I don't know. Tagal na kasi nun. So, ito tayo sa second floor. So, parang ano rin ito, no? Update kung kumusta ang Gaisano Grand Illustre sa Davao City. Kasing busy na ba siya sa Victoria Plaza Mall? Kasing busy na ba siya sa SM Ecoland? And the answer is, masasabi kong kaunti. No, busy siyang kaunti. Pero hindi siya kasing busy kagaya sa SM Ecoland. So, second floor. Let's go to third floor. Galing. Nakakatawa. Ako'y na-overwhelmed. Dito na, third floor, di ba? So, ang palatandaan ng isang shopping mall na luma ay yung roofing, ceiling, mababa lang. Like nasa mga siguro 15 feet. Tama? Pwede, no? Nasa mga 15 feet lang. Ang taas. So, pang ano siya, Southeast Asian na mga height. O, syempre, hindi naman tayo titingin ng mga damit. Kumbaga, dadaan na lang natin yung mga pinaka-main area ng mura na mga paninda. 59. Galing, price alert. Meron silang guitar dito. So, meron pala akong binibiling damit na ako'y nagagandahan at saka mura lang. Guitar brand. Nakasit. Wala. Pila? Okay, no? So, at least meron pa palang guitar. Akala ko kasi itong aking sinusuot ngayon ay nakasale siya kasi paubos na at saka magsasarado na si mamamaalam na sa market itong si guitar. Yan pala, meron pa pala. Markdown lang pala to dahil sa okay na. Like markdown. Parang broken size. So, mayroon tayong great finds dito. Galing. 29 lang, oh. Bili ba tayo dito? Mamaya na lang. Yan, bali, nasa third floor pa rin tayo. Tama? Second floor? Third floor? Okay, second floor. Kasi bumalik pala tayo. Nasa third floor na tayo dapat kanina. Dahil nga sa naghanap tayo ng guitar brand. So, sabi ng mga demo ay nasa nasa baba, second floor. Okay, we're here again at third floor. So, nagmasid tayo dito. Tingnan natin ang mga kaganapan. Marami bang tao? So, tama lang. Uy, maganda tong Gaisano Grand Illustre. Luma siya, oo. Pero, sustainable. Diba? Tsaka din siya, napaka-strategic ng kanyang location kasi hindi nga siya wala siyang kakompetensya na mall sa lugar. Hindi kagaya sa Victoria Plaza, Gaisano Mall in Abrisa na within the strip of JP Laurel Avenue. Diba? Samantalang to, poblasyon, barangay poblasyon. Siya lang nag-iisa. So, ito na yung pinaka fourth floor na to dito. So, tingnan pa natin yung pinakataas, fifth floor, kung saan matatagpuan yung mga kukuha ka ng mga papeles. Police clearance ba yun? Ano ba yun? Basta pag nagtatrabaho ka, nag-a-apply. Hindi ko na kasi alam. Gawa nung ako'y pumunta dito dahil meron akong sinasamahan. Ina-assist na nag-a-apply. Ayan, ito yung entertainment or event place, event area. May mga karaoke, videoke, mga tawag na ito, basta entertainment area. Tapos food court rin pala, talaga yun pala. Ito pala yung food court nung araw. Kasi, hindi pala. Wait lang, basta, limot ko na. So ito, meron ditong is ba? PhilHealth. Ano bang to? Basta merong pag nag-a-apply ka, dito ka kukuha ng mga papeles, magko-comply. Okay na, so dito tayo akitin. Tsaka yan Sky Gym. So, merong dyan, basketballan. So, yung basketballan naman siyang tumatayong namin, canteen area. Canteen, so dyan kami kakain. Utang, ID lang. Bigyan mo yung ID. Tapos kung yung pangalan. Tapos sisingilin yan. Kakaltas bago i-release ang sahod. Okay na, so tapos na tayo ikot kahit paano sa mga area na kung saan mas maraming mga tao talaga pinupuntahan. This is yung elevator, escalator. So, okay na tayo dito. We're in 4th floor. Bababa na tayo sa 3rd floor, 2nd floor, ground floor, at
lalabas na tayo ng mall. Galing, no? Gaisano Grand Ilustre. Hindi to basta-bastang malulugi, purdoy, no? Mabangkrap ang Gaisano kasi mga Chinese yang mga yan magaling pagdating sa business. Ang mga ang ano din naman, no, NCCC, 'di ba Chinese din naman sila. Kaso nga lang ang istorya, ang may-ari, yung mga magulang, iwala na daw na mayapa na, kaya ang pumalit, ang nagmana, mga anak. So hindi daw masyadong magaling sa business. 'Yon ang sabi. Paano ko, sino nasabi? Mga tao sa comment section, sa mga Facebook posts. Hindi ko pa rin naalala yung ano yung may edad, yung matandang supervisor namin. Pero si Ma'am Yang, di ko makalimutan. So dito na area, yun na nga, mga nakasale. Kaya mas maraming tao dito. Siyempre bungad, no? Kaya iba tamad nang umakyat sa taas. Parang kailangan ko to. So dito tayo sa area kung saan mga cellphone naman, mga paninda. Isa rin ito sa malakas pagpasko, pang regalo sa mga bata, di ba? Cellphone, mga device, gadget. Okay na, no? And meron tong itong audio net na to. Ano to dati? Southern Pharmacy, Mercury Drug. Basta ano yan, pharmacy yan ng araw. Okay na. So we're done. So anong sagot natin dyan sa ating katanungan? Kung busy na ba ang ang Gaisano Grand Ilustre kagaya sa SM Ecoland? The answer is yes, busy siya, pero hindi lang ganun kadami yung tao kasi nga mas malaki ang SM. Tsaka mas pabor ang SM, no, sa mga ang SM kasi puntahan talaga yan ng mga shopper mula sa mga malalayong lugar, probinsya, rehiyon.